its wars, but they can never hinder the power of the Lord. He will not be shaken, his truth will never fail. Rest in the assurance that Jesus will prevail. The word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Never be discouraged, or let your heart forget. There is hope and victory, for Jesus conquered death. He'll return in power, but till that glorious day, lift his banner higher, stand strong and keep the faith. The word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King, the King. Unchanging and unmoving, sovereign and supreme, our hope and our salvation, we still declare, we still believe. The word still has its answers, the blood alone still saves. God is still our refuge, and the gospel still remains. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb is empty, and Christ is still the King. Souls can still be rescued, for mercy still redeems. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. Rejoice, the tomb still empty. And Christ is still the King. Christ is still the King. Paul wrote to Timothy, I'm ready to be offered. The time of my departure now is at hand. I have fought a good fight. My course is now finished. A crown now is waiting when before God I stand. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Peter said,
I've got an inheritance waiting. It's incorruptible and fades not away. I am kept by God's power through faith unto salvation. It now is awaiting to be revealed someday. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. There is laid up for me a crown of bright glory. That is why I must run this race faithfully. There is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. Well, there is reserved for me up in heaven a mansion. That is where I shall live eternally. I've often wondered what heaven is like. Do the walls of jasper glisten in the morning light? Or will the crystal waters flowing carry praise on waves of glory? All the answers I will know when I take my flight. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. What will heaven's choir be singing when I get home? Will it be a new song never heard here below? Oh, I could ask a million questions, but when I am in His presence, there will be no need for guessing. Then I will know. 'Cause it won't make a bit of difference how large those mansions are. 'Cause they will fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. You will know that every question on earth has been erased when you need before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits. Make a bit of difference how large those mansions are. Fade off in the distance from the bright and morning star. So child, don't be disillusioned with all your questions here, 'cause you won't care or be disappointed when you get there. When you get there, know that every question on earth has been erased when you need before His presence, all majesty displayed. So come and live with me forever in the place that God's prepared, where every question will be answered. Heaven awaits.
Elijah climbed the mountain, he was feeling down and out. It seemed like he was all alone, the only child of God around. He waited for a great and mighty visit from the Lord. But the wind and the fire and the earthquake didn't speak. It was a gentle whisper that brought him peace. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control, His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. You're holding to the hope that your deliverance will come. It's easy to suppose you know just how the Lord will get it done, but He just might surprise you by the way He brings you out. His time and His will and His plan are never wrong, so trust Him till the answer comes along. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control, His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Expect the unexpected when God's about to move. He will meet our every need in ways we wouldn't choose. Be still and know He's in control, His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will do. Be still and know He's in control, His power will come through. Expect the unexpected and watch what God will.
So ngayong ah, for 2 weeks ay naka-establish kami ng sa may Purok ng Panginoong Jesucristo sa ating patuloy na pag-minister sa tao, sa ating through our
Kristo. Kaya huwag tayong magsawa. Huwag tayong kasama mo yung pamilya mo. Sa ating buhay. Dapat yan ang palaging tutukan po natin, maging sa ating pamilya. Hmm? Kaya palagi sa ushers meeting namin ay palaging nire-remind ng ating pastor yan. I-check natin palagi yung miyembro ng ating pamilya. Sino ba ang nakakasama nila? Sino yung katabi nila? Sino ba yung palaging nakakausap nila? Dahil mahalaga yon. Yan ay bahagi ng pagtuturo po natin, pagdi-disciple po natin sa kanila. Para lalo nilang makilala ng lubusan ng Panginoon na siyang totoong tagapagligtas po natin. Okay, at so much for me at ako naniniwala na marami tayong mga papakinggan pa mula sa ating mahal na pastor kay Sir Domark at mga iba pang mga makakasama natin sa Google Meet. Okay, yan lang. Magandang umaga. God bless po sa bawat isa. Sir Domark. Good morning po sa ating lahat. Sir Edgar, good morning sir. Ayan, so maganda po ating narinig sa unang minsay kay Brad Sir Edgar. At nandito pala kami sa sa tahanan po nila Ma'am Ginida. Ma'am Ginida. Tahanan nila Ma'am Gina. Ayan. Ayan. So dito po kami at di niyo makita yung iba doon po sa may uban. Ayan. Good morning po. Ayan. At kina po Sir Jerry, yan, kasama ka nilang pamilya. Ayan. Good morning po muli sa ating lahat. Okay po, tayo po tutuloy na po sa ating pag-uusapan. Ay, napakaganda po ang usapan po natin. Ayan. Ay, good morning po, Pastor. Ayan. Magandang umaga sa ating lahat. Sige lang. Tuloy mo na lang, Dumark. Saan ka dyan? Saan bahay ka? Kina Ma'am Gina po, Pastor. Parang palasyo yan, Sige, tuloy mo lang, Brad. Tuloy mo lang. Para hindi sayang oras natin. Kararating lang namin. Sige po, Pastor. Sige. Ayan po namin yung namin. Opo, sige po. Muli, magandang umaga po ulit sa ating lahat. Ayan, at yung ating pinag-uusapan every Saturday ay sa ating family devotion ay kung paano natin mas lalong makilala ang Panginoon sa loob ng ating tahanan, pamilya. At yun po ang pinakamagandang usapin. Lalo sa pagganitong panahon na dapat yun lang sinasabi ni Pastor na dapat kasama natin ang ating pamilya para tayo ay magsama-sama na nakikinig ng salita ng Diyos. At ito talaga ang kailangan po natin. Ayan. So, ang gusto ko lang sabihin po ngayon, dito, kukuha lang ko ng verse dito sa Book of Jude. Ayan, may sinabi si Jude po dito sa chapter 1 lang po. Wala na pong chapter 2 yan. Ayan. So, verse 21. Ayan. Sabi ng Biblia,
keep yourselves in the love of God, looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Ayan, so napakaganda pong verse po na ito na sinabi po ni Jude. Ayan, sabi niya, keep yourselves in the love of God. No? So, maganda po para sa bilang isang pamilya na ang ating pamilya na mas lalo nating makilala ang Panginoon ay maganda yung sinabi ng Bible. Keep yourselves in the love of God. Kasi napakahalaga po talaga na sa loob ng pamilya ay ang makikita ng Diyos sa bawat isa ay yung pag-ibig natin sa Panginoon. No? Yung pag-ibig natin, paano natin nirerespeto ang Diyos at paano tayo ginagamit ng Diyos sa kanyang gawain. Ayan, so napakahalaga po na makita po natin dito sa sinabi ni Jude na keep yourselves in the love of God. No? Looking for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. Kaya gusto kong binasa ko po itong pinili kong verse po na ito sapagkat tama yung sinabi kagabi sa meeting natin. Ay talagang habang ako ay nakikinig sa meeting kagabi ay sabi ko nga sa sarili ko, paulit-ulit kong naririnig ang ganitong paalala ni Pastor sa lahat ng member at nakita ko sa sarili ko dito bilang isang magulang, bilang isang tatay na talagang kung wala ako sa simbahan ay ano kaya ang ituturo ko sa aking pamilya, no? Sa aking mga anak kung wala ako sa simbahan, kung wala akong salita ng Diyos, kung wala akong pag-ibig na mula sa Panginoon. So, nagpapasalamat ako na totoo yun, yung sinabi ni Pastor kagabi, yung mindset natin sa pagdi-disciple ay talagang totoo po yun na ako mismo sa sarili ko, hindi naman ako pinanganak na Kristiyano na agad, may karga ng sanlibutan sa aking buhay, no? May karga ng mundo sa aking buhay bago ako naging Kristiyano. Kaya yun yung sanlibutan ang talagang ilalayo kanya sa Diyos. Kaya nakita ko dito as a disciple, nagdi-disciple ay nakita ko rin sa una-una sa pamilya ko, no? Kaya sabi ko nga nagpapasalamat ako na nagkapamilya ako, nasa loob na ako ng simbahan. May narinig na ako ng salita ng Diyos. Kaya sabi ko sa mga anak ko na lalaki sila na may salita ng Diyos. Hindi sila na maging kagaya ko na namulat, nakarga na ng sanlibutan, natikman na ang sanlibutan. At yun, sa pamilya ko ay blessing sa kanila, blessing sa mga anak ko na nagkaroon sila ng magulang na may salita ng Diyos, may pag-ibig sa Panginoon. Kaya sabi ko nga, ano pa ba ang papalitan ko? Ano bang ilalagay ko sa puso ng mga anak ko? Ay walang iba kundi ang salita na ng Diyos. Hindi na yung kamunduhan. Kaya tayo, kahit iba-iba tayo ng pamilya, o iba't iba tayo ng pinanggalingan, pero lahat tayo, meron tayong pinanggalingan, kargado tayo ng sanlibutan. Kaya minsan, meron pa rin tayong pag-uugali na karga ng mundo na hindi pa rin natatanggal. Diba? Kaya nakita ko talaga, minsan, as my observation, yun lang yung sinasabi ni Pastor sa amin, mag-observe kayo sa paligid ninyo. No? Ako, nag-observe din ako sa paligid ko. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon talaga na hindi man perpekto na naglilingkod sa Panginoon, hindi perpekto na nagtatrabaho sa gawain ng Panginoon. Pero nakita ko yung resulta kung talagang ikaw ay nagpapatuloy sa Panginoon. Ikaw ay nagpapagamit sa Panginoon. So, makikita mo yung resulta na sa pamilya mo pa lang ay walang masabi sa iyo ang mga tao. Hindi ang masabi
Bakit ibig ko sabihin walang masabi ang tao sa'yo? Sapagkat ang nakikita sa'yo ay ang salita ng Diyos. So, wala silang pwedeng maipinta sa'yo, kundi ang lagi nilang masasabi sa'yo ay lagi ka na lang nagsisimba. Di ba? Wala ka ng time sa pagtatrabaho. Di ba? Gusto ko lang i-share dun sa area namin, may nakausap kong tatay. Sabi niya, anong simbahan kayo? Sa taga-Baptist Church po kami. Sabi ko, pinakilala ko sarili ko. Isang tatay din ako, full-time sa gawain ng Panginoon. Ang tanong niya sa akin ay paano mo naman binubuhay yung pamilya mo? Dahil yun ang tanong niya sa akin, paano mo binubuhay yung pamilya mo? Kung ikaw ay sa simbahan ka lang lagi? Wala kang trabaho. Lalo na ngayon, sa panahon na ito, grabe, pamahal ng mga bilihin. Diba? Yun ang tanong ng iba sa di nila naunawan. Kaya in-explain ko, itong buhay po namin, ay yung buhay ko po, sa pamilya ko, ay kami ay nagsuko ng buhay sa Panginoon. Naglilingkod kami sapagkat nakita ko na ang paglilingkod sa Panginoon ay ito yung kasiyahan. No, ito yung pinaka number one na makita ng isang pamilya. No, na makilala natin ang Diyos sa buhay natin. Sabi ko sa kanya, wala man kaming natatanggap na pera o sabi ko nga, wala kong naibibigay sa aking mga anak, pero ang tanging naibibigay ko sa kanila ay ang salita ng Diyos. Na which is pag lalaki sila na may salita ng Diyos, hindi sila maging katulad ng mga kabataan ngayon na sa paligid natin. Sabi ko nga, dun sa paligid nila, ang daming mga bata doon, puro bisyo dito, bisyo doon. Kaya, talagang pinakita ko sa bawat pinupuntahan kong area, ang daladala ko ay yung salita ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos na kailangan baguhin sa atin. So, kaya doon ko nakita talaga ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Kaya tama yung sinabi ni Pastor kagabi na kailangan magseryoso ka sa ginagawa mo sa Panginoon. No? Maging consistent ka sa tuturo mo sa mga anak mo, sa mga disciple mo. Kailangan mo talaga nandun yung time. No, yung time to pray. Kaya kagabi na-realize ko talaga habang tinatanong yung mga bata kagabi, anong oras sila umuwi sa school? Ay yung time talaga. So hindi nila masabi-sabi yung pinakatama talaga na ginagawa nila sa Panginoon. No, nalilis ang kanilang oras sa ibang bagay. Kaya nakita ko rin, sinik ko rin sarili ko. Pag umuwi ko sa bahay, anong oras din ako natutulog? Sabi ko, ganitong oras ako natutulog. Tapos anong ginagawa ko sa ganitong oras na bakit ganitong oras ako na natutulog? Halimbawa, natutulog ako minsan 11 o minsan 10, ganun, 11 to 10, tutulog. At sabi ko, dumating ako sa bahay, mga 9 or 10, so anong ginagawa ko sa 2 oras? Chine-check ko rin yung sarili ko. Sabi ko, mas maraming oras yung pag-i-scroll ko sa panunood ng mga hindi naman dapat panoorin. Sa nag-i-scroll, nakikinig sa mundo, nakikbalita sa mundo, which is hindi pala yun. So mas maganda na para mas lalo ko magamit yung time ko sa Panginoon, mas ibababad ko sa salita ng Diyos. No, yung time na yon in case na may magagamit sa ibang bagay na hindi man magagamit na makilala mo si Kristo, gagamit. Sabi ko nga, tama talaga. Ito yung gagamitin ko na time. Kaya kagabi talaga nagpipray ako sa Panginoon na yung time na ito ay hindi ko nasasayangin yung mga oras. Kaya kagabi habang nag-aaral ako, nagbabasa ako ng Bible, totoo talaga na mas maganda na kausapin mo ang Panginoon bago ka matulog. Ipatayin mo na yung cellphone mo, iwan mo na. Dapat kilalanin mo talaga ng lubusan ng Panginoon. Kasi yun nga sabi nga ni Pastor, kilala natin ng Panginoon sa bibig. Kilala natin ng Panginoon sa knowledge lang. Pero hindi natin talaga kilala ang Panginoon
ng totoo sa buhay natin. Kasi magtotoo ka naman eh. Sa buhay mo, ano bang makikita bilang isang anak ng Diyos, nakikita ba si Kristo sa buhay mo? No, 'di ba? Kung hindi nakikita si Kristo sa buhay mo, wala. Bakit hindi makita? Una, wala kang involvement, wala lahat. Nasasabi kong anak ako ng Diyos pero wala akong nagagawa sa Panginoon. So, sa isip-isip ko, kaya salamat sa Panginoon na meron tayong salita ng Diyos. So, nagpapasalamat ako na talaga yun. Kaya, grabe, nagpapasalamat ako. Iniisip-isip ko talaga yung sinabi ni Pastor kagabi na, yun, yung paano mo pahalagahan yung panahon mo, yung oras mo, na hindi masasayang, nagagamit lang sa hindi maganda. Kundi yung oras mo dapat ay i-google mo para mas makilala mo ang Panginoon sa buhay mo. Kaya yun. So yun ang natutunan ko bilang isang tatay at bilang isang area leader ay talagang sabi ko ang dami pumapasok sa isipan ko kagabi. Ganito pala talaga kasarap pala na masulo mo yung Panginoon. Lagi sinasabi ni Pastor Arjun na masarap palang masulo mo ang Panginoon. Nagbabasa ka ng Bible. Grabe. Ang dami pumapasok sa isipan ko na ang dami ko talagang nasasayang na oras. Ang dami ko palang nasasayang na panahon. Kaya sabi ko, less gadget na ako. Mas more on na ako ngayon sa Bible. Magbabasa ng Bible, more on prayer. Kaya sabi ni Pastor, lahat ng mga nawiwin mo sa area, isulat mo, yun ang ipagpipray mo. Yung mga disciple mo, ipagpipray mo sila. Kaya sabi ko, ako nagpapasalamat na sa nakita ko na lumalago dati. Gusto ko lang sabihin, ngayon maganda sa devotion natin. Kasi ang nakikita ko talaga, naging answered prayer ako. Ay dati, gusto ko lang masabi si Brother Negong, natutuwa ako sa kanyang buhay kasi dati akala ko nakikita ko siya dati babad sila, nagsiselfone sila, naglalaro sila nakita ko na naglalaro, ganito ganon. Isip ko ano kaya itong mga bata paano kaya sila magbabago? Gusto ko sana magsalita sa kanila habang nakikita ko sila na ganon, ng mga kabataan. Pero hindi ako nagsasalita. Sabi ko, nagpipray lang ako, Panginoon, sa kumilos po kayo sa buhay nila na mapalayo sila sa ganitong ganyang buhay na puro maadi ka sa laro. Kaya hindi ako nagsasalita, tahimik lang ako kahit nakikita ko karamihan. Pero pinagpipray ko lang. Pero sabi ko nga isang araw talaga, yun, magaling na, ngayon talagang nakita ko yung paglago. Kaya masaya. Kaya nakita ko na yun, makita naman natin sa buhay ng isang tao na lumalago lumalago sa kanyang gawa, lumalago sa ministry. Kaya nakikita ko talaga na yun, salamat at sabi ko sa Panginoon, salamat at naging kabahagi ako sa buhay nito. At pinapanalangin ko ito noon na sabi ko, gusto kong sabihin kay Pastor na, Pastor, ito po, may ginagawa po na hindi maganda ito. Pero pinagpipray ko lang. Pero ang Diyos ang nagbigay ng kapamaraanan na itong tao na ito ay nabago. Sabi ko, sayang Panginoon, kung ganito lang sila mananatili. Amen. Kaya yun, answered prayer ako na yun, lumalago yung mga pinagpipray ko ng mga tao na nakikita ko na hindi mali ang kanilang ginagawa. Pero ngayon ay grabe. Sabi ko nga, mas magaling pa sila mag-preach kaysa sa amin. Nauna na nagsasalita sa harapan ay talagang nakaka-bless. So for me, answered prayer. Sabi ko, answered prayer ako na yun. Isa ako sa naging kabahagi sa buhay ng isang tao na lumalago sila. So nakita ko na masaya ako talaga, napakasaya na may nakita ka na yung pinagpipray mo ay lumalago. Dati na iniwan na yung dating ginagawa. Ngayon ay talagang todo sa gawain na. Yeah. So, yun po ang nakita ko talaga. Kaya doon sa binasa natin, panatilihin natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. So, panatilihin natin. Huwag nating alisin yung pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoon. No? Kaya, yun talaga.
Sir, maraming salamat po. At yun ang gusto Amen. ko. Okay, so alam nyo, totoo yun, walang hindi matutuwa pag nakakita ka ng lumalago sa pagkakilala sa Panginoon. Ang unang-unang matutuwa dyan ay walang iba kundi ang Diyos. Bakit? Kasi yung nasa puso ng Panginoon eh. Alam nyo, walang tatalo, walang makakatalo sa isang taong merong malinaw na pagkakilala sa Panginoon. Gusto ko lang dagdagan yung sinasabi ni Dumark kanina. Alam nyo, yung maring iba, hindi nakikita yung trabaho namin na mga full-time. Pero, alam nyo ba, yan yung number 1 na trabaho na dapat lumaganap sa mundo. Kasi tingnan mo sa Bible, tinawag ng Panginoon si Noah. And who is Noah? Para ipakilala ang Diyos sa panahon niya. Pero walang bakit anong problema na number 1 ng tao kung makilala ang tunay na Diyos? O kayang may gera eh. Bakit? Kasi kulang ang pagkakilala sa Panginoon ng mga taong yan. Kaya may gera. So anong kailangan? Mga tao na merong pagkakilala sa Panginoon para ipakilala sa mga taong hindi pa kilala ang Diyos. Tinawag ng Panginoon si Noah. Anong panawagan ng Diyos kay Noah? Tinawag ng Diyos si Noah para ipakilala ang Diyos sa tao. Yun yung trabaho ni Noah. Yan yung number 1 talaga na bigyan ng halaga na trabaho. Pangalawa, si Moses. Si Moses busy rin sa kasi inadapt siya ng anak ng hari. Pero ano sabi ng Panginoon kay Moses? Tinawag siya. Halika, sabi niya, balikan mo yung mga tao ko. So, anong trabaho ni Moses? Ipakilala ang Diyos. Kaya pag may nagtatanong sa iyo, Mark, ito yung trabaho ko. Paano ka kakain? Hindi pa pakakainin ako nung pinagtatrabaho ko. Parang ikaw, sabi mo sa kanya, saan ka ba nagtatrabaho? O kung saan ka nagtatrabaho, doon ka kumukuha ng pagkakainin mo. Ganon. Dito, sinong nagpapakain sa akin? Yung pinagtatrabahuan ko. Sino? Ang Panginoon. Yun ang doon. Magandang sagot doon. In fact, kahit kayo saan kayo kumukuha ng resources ninyo? Yung pinagtatrabahuan nyo. Kami naman mga full-time, kung ikukumpara mo sa lumang tipan, Old Testament, sino yung mga tribe na hindi binigyan ng Diyos ng mga ari-arian? Sino yon? Yung mga tribe of Levites. 12 tribes yon. Pero sabi ng Panginoon, kayo, wag di ko na kayo bibigyan ng mga lupain. Ari-arian hindi na. Bakit? Kasi ang trabaho nyo, mag-serve sa tao, mag-serve sa Diyos. Yun ang sinabi ng Panginoon sa mga Levites. Diyan kayo sa tabernakulo. So sa panahon din naman natin, kami yun. Okay? Kami yung tinawag ng Panginoon to serve the people of God. Para ipalaganap ang salita ng Diyos at ipakilala ang Diyos. So that's our special work. Bumaba si Kristo dito. Tingnan nyo, tumawag pa rin siya ng mga manggagawa niya. So kami yon. Kaya nga, maging sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, anong sabi ng Panginoon? Yan yung special na trabaho nyo. Para ipakilala ang Diyos. Kasi ang tao, talagang napakahirap makilala ang Diyos. Yan ang tao ngayon. Mula noon, ganyan rin naman ang tao So hanggang ngayon, ganun pa rin ang problema natin. So kita mo, busy naman si Matthew noon. Isang tax collector, busy sila Peter.
Pero sabi niya, wag na kayo dyan, bigyan ko kayo ng trabaho. So ito yung trabaho namin. Kaya sabi ng Biblia, kayo naman mga mga miyembro, mga pinagtatrabaho namin, anong sabi ng Biblia? Kasi kami mga nasa full time na naglilingkod sa Panginoon. Panawagan ng Diyos to, hindi naman namin pinili kami ng Panginoon. O ngayon, anong sabi ng Biblia? Kayong mga miyembro, anong sabi ng Bible? Ibigay nyo yung mga carnal things. Anong ibig sabihin ng carnal things? Yung mga material na bagay. Hindi naman ibig sabihin na pag narinig yung carnal masama. Pag sinabi mong carnal things, ibig sabihin yun yung mga worldly, yung mga material na bagay. So, ibigay. Anong ibig sabihin yan? Kasi sabi ng Biblia, iyaong mga namumuhay sa pananampalataya ay nagtatrabaho sa pananampalataya, kinakailangan mamuhay sila sa pananampalataya. So, kaya kami, ito yung trabaho namin. Dapat nyo maintindihan yon. Hindi dapat ninyo kami titignan na walang mga magawa. Walang ginagawa. Hindi. Ito yung trabaho talaga na ibinigay ng Diyos sa amin. Like Peter, mangingisda yun. Ganda ng business nila. Si Matthew, tax collector yon. Si Zacchaeus, lahat yon. So, ganun din sa amin. Huwag nyo kaming titignan na walang magawa. Huwag nyo kaming titignan na walang ginagawa. No, hindi ganun. Ito yung binigay ng Diyos na trabaho namin para ipalaganap ang salita ng Diyos, ipakilala ang tunay na Diyos. Kasi anong problema na number one ng tao? Walang pagkakilala sa Diyos. That's the number one. Yan yung number one. Yan yung number one na problema ng tao. Kaya tinan mo, bakit nagigera? Bakit may corruption? Bakit may pagnanakaw? Kaya nga dito, basahin ko muna yung anong sabi ng Bible dito sa Judges chapter 2. Punta natin to. Makinig kayo, kayo mga magulang, kayo mga kabataan. Judges chapter 2. Tignan nyo para makita nyo yung problema ng tao. Kaya at makita nyo kung gaano kahalaga ang trabaho namin at gaano talaga kahalaga ang trabaho natin bilang mga Kristiyano. Mahalaga yung soul winning, mahalaga yung pagdi-disciple, mahalaga yung pag-aakay ng kaluluwa. Bakit? What's the point? Para ipakilala ang Diyos at makilala ang Diyos. Kasi number one na problema ng buong mundo, pagkakilala sa Diyos. Yan ang totoo niyan. Kaya nga may gera kaya nga may nagtataasan ng kung ano-ano diyan nagnanakawan. Ngayon nga may kagabi nakikinig ako ng balita rin wala na nakawan na, may mga nagnanakaw na. Sabagay dati naman yan. Bakit may nagnanakaw? Kulang sa pagkakilala sa Diyos. That's the number one. Kaya dapat makita nyo, huwag nyo sabihin na eto mga full time, wala namang magawa yan. Baki ano nga yan? Alagaan mo na yung may sakit na miyembro na. Hindi ganoon. Tama-tama. Nakikinig si Krisya. Alam nyo, kayo mga nag-iisip na ang mga full-time, walang magawa, walang mga trabaho. Makinig kayo, mga kapatiran. Ang number one na trabaho namin ay ito yung pinakamahalagang trabaho. Sa totoo lang. Mas mahalaga pa ito na trabaho ng presidente. Yung bang presidente, pinapakilala ba sa inyo si Kristo? Hindi naman totoo niyan, laki ng sweldo nila. Bigyan mo ako ng ganung sweldo. Bigay ko lahat sa gawain ng Panginoon. Mas marami pang makakilala na tao. Sila, laki-laki ng sweldo, mga congressman, mga senador. Lalaki ng sweldo nila. Pero anong ginagawa nila? Hindi pa rin sila nakukontento. Benta pa rin ang buong Pilipinas. Di ba? Parang si Marcoleta. Hindi naman ako namumulitika. Hindi naman. Pero kitang-kita naman natin. Karapatan din natin magsalita ng ganun. Bakit? Pilipino din tayo Kaya
Huwag niyong sabihin na, oh, pull out mo ngayong ano. At si Roy, at alagaan mo na yung ano, yung ah, yung chicks doon sa ano. Hindi ganoon, di ba? Meron na siya. Nakikita ko meron na siya. Oh. Hindi ganoon. Huwag kayo mag-iisip, magsasalita na walang magawa ang mga full-time. Ito ang number 1 na trabaho. Napalaganapin natin. Kaya nga tayong mga Kristiyano, kayong mga miyembro, kinakailangan talagang gawin nyo rin yung tungkulin nyo na ipakilala ang Diyos sa pamilya ninyo kung kilala nyo. Mahirap din kaya magpakilala kung hindi wala ka namang kilalang Diyos. Tingnan nyo dito. Judges chapter 2. Ano sabi ng Bible? Dito na lang tayo sa verse number 6. And when Joshua had let the people go, the children of Israel went every man unto his inheritance to possess the land. Nadudun na sila. And the people served the Lord all the days of Joshua, in all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord. Mahalaga yan. That he did for Israel. Tingnan nyo ha. Ang sabi dito, yung mga tao, yung mga Israelites, na nakakita pa ng dakilang ginawa ng Diyos, ay naglingkod sila sa Panginoon. Pero pansinin ninyo, kaninong panahon ito? Panahon ng Diyos sa buhay ni Joshua. Huwag niyong baliktarin yon. Panahon ni Joshua sa buhay ng Diyos. Pwede rin naman yon. Pero hindi natin pwedeng alisin ng Diyos dyan. Kasi hindi yan magkakaganyan si Joshua kung walang Diyos. Okay? So, makita niyo dito, because the word outlive, it means to last longer than. To last longer than. Outlive Joshua. Continually. Yan. Continuously. Tumagal sila. Habang buhay na sila ay naglingkod sa Panginoon during the time of Joshua or during the time of God in the life of Joshua. Okay? Ito na ngayon. Pakinggan nyo na maigi. Kinig kayo. And Joshua, the son of Nun, the servant of the Lord, died. Yun, namatay na ngayon. Tandaan nyo, hindi habang panahon ng tao. Katulad ko, hindi naman kami habang panahon. Katulad ko sila Brother Rolly, Tom, sila mga tatay na sumabay sa akin. Ayan, si Brad Jerry. Hindi niyo mabuksan yung ano niyo. Maganda kung mabuksan niyo yung camera niyo para nakikita kayo. Tingnan mo. Kahit papaano, ito sila Brad Jerry, sila Brad Tom, kayong mga fathers na nakita niyo pa yung na pang-abot pa tayo. Kung totoo yung nakikita yung ginagawa ko. Kasi marami ding nawala. So, hindi ko alam anong dahilan. Napakasimple lang naman. So, siguro na-offend sila. Pero sabi ko nga, ba't kayo ma-offend? So, ngayon, makita ninyo, sabi ng Bible dito, yung mga nakapangsabayan ni Joshua, talagang naglingkod talaga sila sa Panginoon. Pero, may dulo talaga ang buhay ni Joshua. May katapusan, may hangganan. Pero itong pasasalamatan natin. Magtapos man si Joshua, nagtapos man si Moses, nagtapos man si Joshua, pero ang kagandahan, lamang na lamang sa atin, meron tayong Diyos na walang katapusan. Yan ang maganda dyan. Kaya yung Diyos ni Joshua, Diyos ni Moses, Diyos ni Noah, yun din yung Diyos natin. Siguraduhin nyo lang na yun talaga yung Diyos ninyo. Kayo mga tatay, makinig kayo na maigi. And Joshua, the son of Nun, the servant of the Lord, namatay na siya. And they buried him. Siyempre, nilibing na siya.
Sige, para mabilis tayo. Verse number 10. Ito na ngayon. And also, ito ngayon malupit yan, that generation were gathered unto their fathers. Sino tong generation na ito nag-ipon-ipon? Nag-gather sila. Ito yung mga nakasama ni Joshua. Pero wala eh. Tinan natin. Mauubos din kasi mamamatay din eh. O, pagka namatay na rin yung mga kasabay ni Joshua. O, namatay na rin. Pero tingnan nyo dito. And there arose another generation after them. O, pakinggan nyo to. Ito matulog. Makinig kayo. Makinig kayo, no? Diyan say. Okay? So, nangamatay na. Patay na si Joshua. Siyempre, patay na si Moses. O, yung mga tatay nila, nangamatay na. Ito na ngayon ang umusbong. And there arose another generation after them. Ito na ngayon. Tingnan nyo kung anong problema. Anong problema? Yung politika ba ang problema? O walang makain ba ang problema? Hindi. Ang problema ito. Which knew not the Lord. Yun ang problema. Kaya ang ganda ng tema natin. Anong tema natin? Kilalanin pa ang Diyos. That I may know Him. Or I may know Jesus. That I may know God. Kasi yun ang problema nila. Ano pa problema nila? They knew not the Lord. Hindi nila kilala. Nor yet the great the works which He had done for Israel. Hindi nila kilala ng Panginoon. So yun ang problema natin. That's the problem. Tingnan nyo ngayon. Kung ano ang pinaka-epekto ng problema na hindi nila pagkakilala sa Diyos. Verse number 11. 12:13. Ano sabi niyan? And the children of Israel did evil. Yan ang masaklap niyan. Kaya malakas ang loob nila na gumawa ng masama in the sight of the Lord. Sa harapan ng Diyos. And serve Baalim. Tinan nyo na may gaya. At naglingkod sa Baalim. Ano tong Baalim na ito? Hindi totoong Diyos. Hindi totoong Diyos. Akalain mo, itong mga taong ito, dinala ng Panginoon sila mula Israel, going to Promised Land. Pagdating sa Promised Land, may warning pang Panginoon sa kanila. Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Pagdating nyo doon, kakain kayo ng mga masasarap, hindi nyo pinaghirapan. Titira kayo ng mga lugar, hindi nyo pinaghirapan. Pag kayo yumaman na, nabusog na, ano sabi ng Diyos sa kanila? May warning ang Diyos sa kanila dyan sa Book of Deuteronomy. Don't forget the Lord. Forget not the Lord. Ayan, nabusog, nakalimutan na. Pinagpala, kaya kayo mga nandyan sa village, pinagpala kayo ng Diyos, yun naman kakalimutan. Pero mukhang kinalimutan ng karamihan Wednesday, hindi nagsisimba yung mga bata. Yan. Anong ibig sabihin niya? Yan yung mga generation after you, fathers, na nakatira dyan. Ano nila? Problema nila? They knew not the Lord. Hindi nila kilala ang Diyos. Kaya makita ninyo, ano ang number one na problema sa buong mundo? Tignan nyo na maigi. Ano ang problema na number one sa buong mundo? Hindi kilala ang Diyos. Kahit balik-baliktarin nyo. Anong punot ugat ng problema sa giyera ng US, Israel? Kasi ang Israel ngayon, hindi naman kilala ang Panginoon. Bagamat sila ay chosen nation, pero this time, hindi nila kilala ang Diyos. Anong problema ng Iran? Si Allah ang problema nila Diyos nila hindi totoong Diyos. So nakikita niyo yung problema. Ano nangyari? Anong ginawa nila ngayon? And they forsook the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt, and followed
other gods, of the gods of the people that were round about them, and bowed themselves unto them, and provoked the Lord to anger. And they forsook the Lord, and served Baal and Astaroth, and the anger of the Lord was hot against Israel. Yan ang malupit. Alam mo, di bali magalit sa yung ibang tao, wag lang Diyos. And He delivered them into the hands of spoilers that spoiled them, and He sold them into the hands of their enemies round about, so that they could not any longer stand before their enemies. Whithersoever they went out, the hand of the Lord was against them for evil. Ay, matindi to. Saan sila nagpatuloy? Anong ginagawa nila ngayon? Masasama. Oh. As the Lord had said, as the Lord had sworn unto them, and they were greatly distressed. Yun. Ganun pa man, maawain ng Diyos. Anong ginawa ng Diyos sa kanila? Nevertheless, the Lord raised up judges, which delivered them out of the hand of those that spoiled them. Pero nung problema, 17, hindi sila nakikinig. Yun ang problema. Sana nakikita nyo itong sinusolve natin, mga kapatid. Kaya tinan nyo, yan na lang. Bakit hindi nagsisimba yung mga tao dyan sa village? Kakaunti lang ang nagsisimba ng Wednesday, nagsisimba ng tawag dito, after lunch, lalo na siyempre, sinong mag-i-involve? Wala. Bilang mo lang sa daliri, nag-i-involve yan. Sino nag-i-involve yan? Eto, bibilangin ko sa inyo. Ayan, sila Sister Gina. Sila Sister Gina, sila Sister Joyce, Sister Joyce, yung mga anak mo nga, hindi pa nga naglilingkod eh. Sila Sister, Myra, Sister Myra, halos siya lang naman din yan sa bahay nila. Sino pa? Si Karil. Sino pa? Di ba? Bilang lang sa daliri. So, anong problema? Palagay nyo, anong problema? Tatay, halos nakikita ko lang naman dyan sa si Brother Rolly. Wala naman na. Wala mo yan? Brother Jerry, halos sila lang naman na. Pag nakabalik si Brother Serto, siyempre, sila. Tinan mo, sila lang naman. Sino mga tatay dyan na masigasig talaga? Yung totoong naglilingkod talaga. So what's the problem? Hindi nyo masyadong kilalang Diyos. Yan ang problema nyo mga kapatid. Kaya kaganda ng tema natin, kaya nga sabi ko sa meeting namin kagabi, dapat ang activities nyo araw-araw, yung konektado sa pagkakilala nyo sa Diyos. Yun dapat. Anong kayo mga nanay dyan? Naglilingkod ba talaga kayo sa Panginoon? Diba? Biro nyo, nagkaapo na kayo. Pero, tinan nyo, that's the another generation sumunod sa inyo. Pero tanong, kilala ba nila ang Panginoon? Okay nga, malakas nila loob na. Malakas ang loob nila na mag-video okay. Magmura-mura, mura-murahan na dyan. Mag-inom-inom ng alak. Diba? Hindi magsimba. Simba. Umaga lang ng linggo. Okay na. Lastik na buhay. So, anong problema mga kapatid? Hindi pagkakilala sa Diyos. Pero makinig kayo. Hindi nagtatapos dyan. Hindi nagtatapos dyan. Paano kung wala na ako? Wala na silang maririnig na ganito. Wala nang pastor dyan na maririnig nila na kung tawagin nila ay kung ano-ano mga tawag nila sa akin. May naririnig akong ganyan. Grabe naman si pastor magsalita. Grabe naman si pastor mag-rebuke sa mga kabataan. Alam nyo, na-offend kayo pag nire-rebuke ko sa pulpito.
Pero hindi nyo ba naiisip yung lantarang pang-publiko na ginagawa din ng mga anak ninyo? Alam nyo yung mga anak natin, hindi nila kailangan ng bola-bola. Alam mo kailangan nila? Direct na i-rebuke dapat yung mga yan. Sabi ng Biblia, so that they will learn. Oh, publicly gumagawa sila ng kalokohan eh. Bakit sila Hindi ganon, mga kapatid. E paano kung wala na tayo? Oh. Totoo yun, ako natutuwa ako kahit at least si Legong nakikita niya yung gusto kong ipakita sa kanya. Oh, si Belten na lang, pag naligtas to, katulad yan, natutulog siya. Oh, tulog ka. Oh, sinungaling ka pa eh. Oh, awan ko lang. O at least si Mishak malapit na rin magbago. Oh. Dahil tapos sinasabi ko sa inyo, ito, pati sila Daniel, sinasabi ko, habang nandito po Daniel, samantalahin mo habang nandito ka. Oh, samantalahin mo matuto. Hindi pagsamantalahan si Joy. Joy. Oh. Sorry, JD, Oh. Pero, alam nyo, kita nyo, anong problema nila? Matindi. Anong sabi ng Biblia? They forsook the Lord. Oh, kaya kayo mga mga magulang na nasa village, kampante na kayo na hindi nagsisimba ng Wednesday. Oh, hindi nag-i-involve. Sige, kampante kayo, pero mga kapatid, ako hindi naman ako habang buhay. Hindi naman ako habang buhay na nandito. Oh, sa totoo lang, hindi ako habang buhay. Huwag kayong mag-alala. Hanggang rapture lang naman ako. Hindi naman ako habang buhay. Pero, halimbawa, wala na kami. Wala na kami nila Brother Rolly. Wala na kami nila Brother Jerry. Wala na kami nila Brad Acerto. Wala na kami nila Brother Julie. Brad Tom. Wala na to mga leaders na to. Si Dumark, ako natutuwa din ako kay Dumark kasi at least natututo din siya. Siyempre, tinuturuan ng misis niya. Tsaka biyanan niya. Hindi, natutuwa ako sa kanya. Kaya makinig kayo mga nakikinig ngayon. Ano ang number 1 na problema ng tao ngayon? Hindi kilala ang Diyos na lubusan. That's the big problem. Sa lahat ng mga tao, kahit balik-balik ta rin nyo ako mga kapatid. Sinasabi ko. Kahit ayaw nyo itong sinasabi ko. Alam ko ayaw nyo itong sinasabi ko. Pero kahit balik-balik ta rin nyo, ang number 1 talaga na problema natin, pag-aaway-away na mag-asawa, mga anak natin na mas gusto nila sa sanlibutan, ang kulang sa kanila ay pagkakilala sa Panginoon. Kaya, ito ngayon ang sasabihin ko sa inyo, bago tayo magtapos. Ang gusto kong sabihin sa inyo, gumawa kayo ng schedule ninyo sa bahay. Tatay, nanay, hanggang sa mga anak ninyo. Na ang schedule na ninyo na yan, ang mga gawain nyo na yan, ay laging konektado doon sa pagkakilala nyo sa Panginoon. Okay? Yan. Gumawa kayo. Halimbawa, katulad ng sinasabi ko kahapon. Halimbawa, ikaw dyan anong oras ka umuwi from Barkada? Anong oras ka umuwi galing school? Ilang taon ka na ngayon? 21 ka na. Dalaga na. Anong oras ka galing sa school? Pakinggan nyo lang muna to, sandali. Oh, 8 ng gabi. So ano nang ginagawa mo pagdating mo dito? Hindi, anong ginagawa mo? Siyempre magbibihis ka. After magbihis ka, anong gagawin mo? Mali. Ito yan. Tuturuan ko kayo. Pagdating, galing, parang si Janse, galing sa school, alas 8 na, gabi na yon. Araw-araw ba, ganun yun. Ngayon, anong gagawin mo?
gagawa ba ng assignment ka agad? Mali. Alam mo pinakamagandang gawin? Magtrabaho ka muna dito. Yun ang pinakamaganda niyan. Okay, kaya dapat gumawa ka ng schedule mo. Ilang maglinis dito. Kahit na nakalinis na si Jajong, hindi totoong malinis yun. Kita mo? Napa-make face ka tuloy. Kasi hindi naman naglilinis, di ba? Ha? Sigurado may schedule. May schedule, pero hindi naman ginagawa. Nasa yung schedule? Nasaan? Ano pa yan? 2024 pa yan. Pero maganda yun. Yung pagdating sa anong gagawin ni Jajong, anong gagawin ni Syke, anong gagawin mo, Zach. Pagdating ni Jansay, tapos na lahat. So magpapasalamat siya ngayon. Happy na siya ngayon. Bakit tapos na lahat eh? Di ba? Hindi, may gagawin ka pa rin. Anong gagawin mo? Masaya yung ganong pamilya eh. Anong gagawin? Pagkatapos, gawin mo na yung schedule mo. Pero ito pa, dadagdag ko sa inyo. Pagdating sa school, bagamat nag-aaral kayo, ano naman ang ginagawa nyo na konektado sa Panginoon? Di ba? Naniniwala naman ako na pwede kang gamitin pa rin ng Panginoon doon. Meron akong sisiran. Meron akong i-disciple dito. Meron akong Bible study dito. Napakaganda yun eh. So makikita nyo, kung lahat ng mga activities natin, sinasabi ko nga kagabi, konektado dun sa tema natin, na kilalanin ang Diyos, isang taon natin ginagawa yan, isang taon natin gagawin yan, imposible naman hindi mo makilala ang Panginoon. Imposible naman hindi mo pipiliin na maglingkod sa Diyos. Sample lang yan. Binibigyan ko lang kayo ng idea. Yun. So, I hope nagkakaunawaan tayo. Kasi marami ngayon, mga kabataan, wala. Bara-bara. Walang pakinabang sa bahay. So, I hope dyan lang muna tayo. Kasi marami pa akong gustong sabihin sa inyo. Pero, alam nyo, ang punot ugat ng problema ng buong mundo, hindi kilalang tunay na Diyos. Sinong kilala? Pekeng Diyos. Mabuti pa yung peking duck, totoong duck yun na kahit peke siya. Okay, so I hope may natutunan tayo sa umagang ito. At alam nyo, pagka susundin nyo yung sinasabi ko sa inyo, yung programa ng ating simbahan, hindi kayo mawawala sa tono. Sabi ko nga kagabi, nakatono kayo palagi. Hindi ibig sabihin na aral-aral. Wala naman ako kinakailang seryoso ng pag-aaral. Pero ang pinakamaganda, ilagay natin sa unahan ang Diyos sa ating pag-aaral, sa inyong pag-aaral. Okay, so diyan lang muna tayo. So thank you sa mga nakinig. At ayan, nandiyan sila, ano ko lang muna, no? Dito sa Facebook, nandiyan sila, Brad Jerry kanina. Nawala sila. Ay, ito ba yun? Nandun sila sa ano. Yes, sir, nilipat lang. Ito, oo. Nilipat lang namin yung cellphone. Ayan, nandun sila sa Mindanao. Usamis sa inyo. Sa Zamboanga, sir. Zamboanga. Wow. Kailan balik nyo, Brad? Kailan balik nyo? Sa 26, sir. Next week. 26. Sige, ingat kayo Yes, sa pagbalik. Ingat kayo. Thank you sa family mo na nakinig ngayong umaga. Thank you sa inyo. Mayong ugma sa inyo. Kasabot man ako magbisaya. Jutay lang. Bisaya. Mayong buntag, sir. Mayong buntag. Mayong buntag. Mayong aga. Yeah, mayong buntag. Anong salita dyan? Cebu.
Sambuanga niya. Cebuano, sir. Bisaya, Cebuano. Oo. Ayan. Bisaya, Cebuano. Ay, lugar nila Sister Jubilita yan. Yes, sir. Lugar ni Sir Jubilita. Yung ngayon, dito kami ngayon sa kapatid ni Sir Jubi. Ay, Katabi kumusta? sila Kumusta sa yung bahay ni... mother? Pinagpipray natin. Yes, sir. Oo. Si Jubilita, medyo okay naman. Lang, namimiss na siguro yung mga anak niya dahil gumaling. Oo. Na-miss siguro yung ni si Sister Jubilita at saka yung son-in-law niya. Biyanan ba? Sige, thank you. Thank you sa inyo. Ingat kayo sa pag-uwi ninyo. Thank you lang si Brother Rolly, Sister Rolly, and thank you Nilo. Hindi ka na nakita Nilo Hindi ka na namin nakita. Siguro, So, Vivian, Manong, kumusta kayo dyan? Brother Judy. namimiss niya. Sir Ariel, Sir Virgie. Ayan, sino pa? Yes, sir. Thank you. Isabel. Sir Vicky. Sir Bore. Sir Juni, Sir Serto. Basta kayo dyan. Tricia. Yan, okay. Sa village. Sa kila Brad Jerry. Si Brother Ted. Yan, makalimutan. Okay, sige. So, thank you sa inyo. At Sabado ngayon, kinakailangan tayo sa area. At ganun din yung discipleship service mamaya. Yung kakalimutan. At siyempre sa linggo. Yan, okay. Sige, tayo manalangin. Pray tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Thank you sa pagsama niyo sa amin, sa aming Mormon Family Devotion ngayong pong umaga. Panginoon, patuloy niyo rin pong ingatan sila Brad Jerry, Sister Jubilita, ang kanilang pamilya sa kanilang pagbalik. At pagalingin niyo po yung nanay, Panginoon, ni Sister Jubilita. Ang ganun din po na isang araw maminister po yung kanyang family, Panginoon, sa Zamboanga. Ingatan niyo po ang mga anak ninyo at sa mga nasa ibang lugar din, sila Brad Juni, Brad Serto, ingatan niyo sila Sister Emilia, ingatan niyo po si Brother Val, sila Brad James, ingatan niyo sila, Panginoon. Lalo na po ngayon ay ingatan niyo po ang mga kabuhayan, kalusugan ng bawat anak ninyo. Bless niyo ang discipleship service mamaya. Ganun din po ang mga bukas, Panginoon. Dala kayo, Panginoon, maraming bisita. Dalahin ko na mag-involve ang bawat anak ninyo faithfully and joyfully, Panginoon. Salamat po. At bless nyo, maging tahanan na naroroonan po namin dito. Sila Makilat Cherry, Panginoon, kanilang pamilya. Abalos family. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Magandang umaga sa ating lahat. Ingat kayo. Ingat kayo dyan sa Zamboanga. Ingat kayo. Thank you, sir. Thank you. Sige.